Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, makikisabay muna ako sa inyo sa isang munting kumustahan. Habang binabasa o pinapakinggan mo ito, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakatuwang isipin na kahit magkakalayo tayo ng lugar, pinagdurugtong pa rin tayo ng iisang kwento. Kaya halina na, samahan mo akong tunghayan ng unang yugto ng isang istoryang puno ng pananahimik, pagtitiis at mga lihim nga unti-unting bubuo sa kapalaran ng isang babae. Si Yelena Vardez ay hindi lumaking mayaman, pero lumaki siyang marangal. Sa maliit na bayan ng Lucban, Quezon, kilala siya bilang tahimik ngunit maaasahang guro sa daycare center na pinapatakbo ng simbahan. Maaga siyang naulila. Ang ama niyang si Roman ay namatay sa aksidente sa bukid ng 12 anyos pa lamang siya. At ang ina niyang si Melissa ay pumanaw naman makalipas ang 4 na taon dahil sa sakit sa baga. Mula noon, natuto si Yelena na tumayo sa sarili niyang mga paa. Hindi siya lumaking reklamadora. Sanay siyang magtiis, sanay siyang magsumikap, at higit sa lahat, sanay siyang maniwala na kahit gaano kahirap ang buhay, may kabutihang darating kung mananatili kang malinis ang puso. Yelena, ikaw na naman ang pinakahuning umuuwi, sabi noon ng punong guro nilang si Sister Agnet habang isinasara ang gate ng daycare. Ngumiti lang si Yelena habang yakap ang ilang papel at art materials. Inaayos ko lang po ang attendance ng mga bata, sister. Mas mabuti nang tapos lahat bago umuwi. Hindi ka ba napapagod? Napapagod po, mahina niyang sagot. Pero mas nakakapagod po ang mabuhay ng walang pangarap. Iyon si Yelena. Hindi man marangya ang buhay, marunong siyang lumigaya sa maliliit na bagay. Mainit na lugaw sa umaga, sampay na natutuyo sa ilalim ng araw, at tawanan ng mga batang tinuturuan niya araw-araw. Doon niya unang nakilala si Casimir Varela. Hindi sila nagkakilala sa engranding paraan. Walang mamahaying restaurant, walang aksidenteng pagkakabanggaan sa mall, at lalong walang malapelikulang esena sa ulan. Nakilala niya si Casimir sa isang feeding program na inisponsoran ng shipping company kung saan empleyado ito. Noon ay nasa lupa pa si Casimir at naghihintay ng susunod na biyahe bilang marine engineer. Isa siya sa mga kinatawan ng kumpanya sa outreach ng simbahan. Napansin agad ni Yelena na kakaiba si Casimir sa ibang lalaking kilala niya. Hindi ito mayabang, hindi rin maingay. Sa halip, seryoso ito pero marunong ngumiti kapag kinakausap ng mga bata. "Miss, saan po ilalagay itong mga kahon ng gatas?" tanong ni Casimir habang buhat ang 2 kahon. "Diyan po sa gilid ng mesa," sabi ni Yelena. Sa kanya itinuro ang ilalim ng tarp. "Salamat po." "Parang mas bagay sa'yo ang ikaw ang magpasalamat sa amin," nakangiting sabi ni Casimir. "Ikaw ang mas pagod sa aming lahat." Bahagyang natawa si Yelena. "Trabaho ko po ito. Hindi lahat kayang gawin ang ginagawa mo." Simple lang ang usapan, pero iyon ang naging simula. Sinundan iyon ng ilang magkakasunod na pagkikita sa mga gawaing pangkomunidad, mga pawag sa telepono, at kalaunan mga pagbisita ni Casimir sa bahay na inuupahan ni Yelena. Noong una, hindi makapaniwala si Yelena na liligawan siya ng lalaking tulad ni Casimir. Malinis magnamit, maayos magsalita. Galing sa pamilyang may pangalan sa San Pablo. Hindi man sila ubod ng yaman sa panlabas na anyo, halatang mas angat ang estado ng pamilya nito kaysa sa kanya. "Sigurado ka ba sa akin?" Minsang diretsahan niyang tanong habang magkatabi sila sa waiting shed matapos ang misa. Tumingin si Casimir sa kanya. "Anong klasing tanong yan?" "Baka kasi dala lang ito ng awa." Napailing si Casimir. "Yelena, maraming babae ang maganda. Maraming babae ang may kaya. Pero hindi lahat may katahimikan sa mata na gaya mo. Sa'yo ko lang naramdaman ang pakilamdam na gusto kong umuwi, kahit wala pa naman akong inuuwian." Doon unang lumumbot ng tuluyan ng puso ni Yelena. Hindi naging madali ang panliligaw. May mga tiyahin si Casimir na nagtanong kung sino ba talaga ang babae.
May ilang kakilala ito na nagsabing baka raw nagpapakabait lang si Yelena para makaangat sa buhay. Pero hindi umatras si Casimir. Matapos ang halos 1 taon, nagpakasal sila sa isang simpleng seremonya sa lumang simbahan sa harap ng ilang kaibigan, kapitbahay at iilang kamag-anak. Sa araw ng kasal, halos maiyak si Yelena habang suot ang hiniram na belo mula sa pinsan ng kaibigan niyang si Narin. Hindi siya sanay na siya ang sentro ng atensyon. Ngumit higit sa saya, may halong kaba ang dibdib niya, lalo na nang makilala niya ng mas malapitan ang ina ni Casimir. Si Dionesa Varela. Matangkad, maputi, laging maayos ang ayos ng buhok at may mga matang tila kayang butasin ang pagkatao ng sino mang kaharap niya. Hindi siya iyong tipong sumisigaw para katakutan. Mas nakakatakot siya dahil sa katahimikan niya. Sa unang tingin pa lamang, ramdam na ni Yelena na hindi siya gusto ng biyenan. Sa reception, pormal siyang nilapitan ni Dionesa. Yelena, malamig ngunit nakangiting sabi nito. Maligayang pagdating sa pamilya. Maraming salamat po, ma'am, sagot ni Yelena. Bahagyang nagtaas ng kilay si Dionesa. Hindi na, ma'am. Kung gusto mong matuto sa pamilyang ito, tawagin mo akong mama. Opo, mama. Ngumiti si Dionesa, ngunit hindi umabot sa mata ang ngiti. Mabuti, importante ang marunong makibagay. Walang masamang salita roon pero may kung anong kumirot sa dibdib ni Yelena. Para bang may babalang nakatago sa simpleng pangungusap na yun. Pagkatapos ng kasal, lumipat si Yelena sa ancestral house ng pamilya Varela sa San Pablo. Malaki ang bahay, hindi mansyon sa sukdulang luho pero halatang luma at mamahalin. Mataas ang kisame, makintabang sahig at may mga lumang portrait ng mga ninuno sa dingding na parang tahimik na nagmamasid sa bawat kilos mo. Doon niya nakilala ang ibang mga taong magiging bahagi ng araw-araw niyang buhay. Si Saling, ang matagal ng kasambahay ng pamilya, ay payat, tahimik at tila laging nagmamadali kahit wala namang humahabol. Si Tiboro, ang driver, ay maitim, matipuno at may ugaling hindi madaldal pero mapagmasid. Si Odeline naman, ang nakababatang kapatid ni Casimir, ay hiwalay ng nakatira ngunit madalas dumalaw sa bahay lalo na kapag may okasyon. At nariyan din si Mervina, ang kapitbahay na halos araw-araw ay may dahilan para sumilip o makipagkape kay Dionesa. Sa unang linggo ni Yelena sa bahay, maayos ang pakikitungo sa kanya ni Dionesa, sa harap ng iba. Yelena, isuot mo yung pearl earrings na binigay ko, sabi nito minsang may dumarating na bisita. Dapat presentable ka, apelyido na namin ang dala mo. Opo, mahina niyang sagot. Kapag may kaharap na ibang tao, ipinagmamalaki siya ni Dionesa. Ang manugang ko, dating guro, napakasipag, tahimik nga lang pero maaasahan. Ngulit kapag wala na ang mga tao, nagbabago ang tono nito. Hindi ganyan ang pag-aayos ng mesa, Yelena. Pasensya na po, aayusin ko po. At huwag kang masyadong malakas huminga kapag may bisita, nakakabawas ng fino. May mga pagkakataon ding tinatawag siya nito sa kusina lamang para pintasan. Ang paglalakad mo probinsyana pa rin. Dahan-dahan, wag yung parang nagmamadali sa palengke. Opo. Ang pagtawa mo, hinaan mo, hindi bagay. Opo. Sa bawat opo ni Yelena, parang may maliit na bahagi ng sarili niyang unti-unting nananahimik. Minsan, nadatnan siya ni Saling sa likod bahay habang nagsasampay ng damit. Ma'am, maingat na tawag ni Saling. Nalingon siya. Bakit Saling? Pasensya na po kung nagtatanong, ayos lang po ba kayo? Nagulat siya. Bakit mo natanong? Nag-alangan si Saling. Wala naman po. Napapansin ko lang parang lagi kayong kinakabahan. Bahagyang ngumiti si Yelena at ipinagpatuloy ang pagsasampay. Nag-a-adjust lang ako. Ganun po ba? Hindi na nagsalita si Saling, ngunit may kung anong awa sa mga mata nito na hindi nakaligtas kay Yelena. Mas lalong naging mahirap ang sitwasyon dahil ilang linggo pa lamang matapos ang kasal, kinailangan ng bumalik sa biyahe si Casimir.
Bago ito umalis, mahigpit siyang niyakap sa veranda. Pasensya ka na kung kailangan ko nang bumalik agad. Alam kong bagong-bago ka pa lang dito. Ayos lang, pilit ng ngiti ni Yelena. Trabaho mo yan. Magtiwala ka lang kay mama. Mahigpit siya pero gusto lang niyang maging maayos ang lahat. May saglit na katahimikan. Casimir, mahina niyang sabi. Kapag may hindi ako agad magawa ng tama, huwag mo sanang isipin na ayaw kong matuto. Hinawakan ni Yasmir ang mukha niya. Hindi ko iisipin yan at babawi ako pag uwi ko. Pangako. Pag-aalis ni Casimir, doon pa lamang tunay na naramdaman ni Yelena ang bigat ng bahay na kanyang ginagalawan. Mas tumalim ang mga tingin ni Dionesa, mas dumalas ang mga puna, at mas naging klaro na hindi sapat na mabait siya para tanggapin sa pamilyang iyon. Ngunit kahit ganoon, patuloy siyang kumapit sa pag-asang darating din ang araw na mamahalin siya ng biyenan niya, o kahit papaano ay irerespeto. Isang umaga, habang sabay silang nag-aalmusal ni Dionesa sa mahabang mesa, inilapag ng biyenan niya ang isang maliit na puting tableta sa tabi ng baso ng tubig. Ano po ito? Tanong ni Yelena. Vitamin supplement, patag na sagot ni Dionesa habang hinihiwa ang tinapay. Maputla ka nitong mga nakaraang araw. Ayoko nang mukhang sakitin sa bahay. Hindi naman po ako may sakit. Mas alam ko ang sinasabi ko. Tumingin nito sa kanya ng diretso. Inumin mo. Nag-atubili si Yelena pero sa huli ay sinunod niya rin. Mula noon halos tuwing umaga ay may nakahanda ng tableta sa tabi ng kanyang baso. At sa mga sumunod na araw nagsimula ang mga kakaibang pakiramdam. Madalas siyang mahihilo, bigla-bigla siyang nanhihina. Minsan, habang nag-aayos ng bulaklak sa sala, kinailangan niyang kumapit sa gilid ng mesa dahil parang umiikot ang paligid niya. May mga pagkakataong nanginginig ang daliri niya kahit wala namang dahilan. At tuwing titingin siya kay Dionesa para magsabi ng nararamdaman, iisa lang ang sagot nito. Arte lang yan. O kaya naman, mahina ka lang talaga. At sa bawat umaga na pilit niyang iniinom ang gamot na hindi niya maintindihan, unti-unting nagbabago ang daloy ng buhay ni Yelena sa bahay na dapat sanay magiging tahanan niya. Ang hindi niya alam, yun pa lamang ang mas mabigat na yugto ng kanyang pagdurusa. Bago tayo muling dumako sa susunod na yugto ng ating istorya, sandali kitang yayayain na samahan akong damhin ang bigat ng mga susunod na pangyayari. At gaya ng nauna, ikatutuwa kong malaman kung taga-saan ka at anong oras mo itong binabasa o pinapakinggan ngayon. Iba-iba man tayo ng lugar at oras, iisa ang tibok ng damdamin kapag ang kwento ay tungkol sa pagtitiis, pananahimik, at unti-unting paglaban. Kaya heto na, ituloy natin. Nagsimula ang lahat sa simpleng panghihilo, ngunit sa mga sumunod na linggo matapos pabalikin ni Dionesa si Yelena sa mesa tuwing umaga para inumin ng bitamina, ang dating simpleng hilo ay naging bahagi na ng araw-araw na pamumuhay niya. May mga umagang paggising pa lamang niya ay mabigat na agad ang ulo niya. Kapag tumatayo siya sa higaan, kailangang kumapit muna siya sa gilid ng aparador dahil pakiramdam niya'y lulubog ang sahid sa ilalim ng mga paa niya. Kapag naglalakad siya sa mahabang pasilyo ng bahay Varela, may mga pagkakataong parang humahaba ang daan at lumalabo ang paningin niya sa dulo. Isang umaga habang nagbubuhos siya ng kape sa tasa ni Dionesa, bahagyang nanginig ang kamay niya at natapunan ng kaunting likido sa platito. Mabagal na ibinaba ni Dionesa ang hawak nitong kutsara. Yelena, malamig nitong sabi, kahit simpleng pagbubuhos ng kape hindi mo magawa ng maayos? Pasensya na po. Agad niyang sagot, sabay puna sa mesa. Nahihilo lang po ako. Palagi ka na lang nahihilo. Wala ka bang ibang dahilan? Bahagyang sumimsim si Dionesa sa tasa. Kaya nga kita binibigyan ng gamot para gumanda ang pakiramdam mo, pero parang wala ka ring natututunan. Tahimik lamang si Yelena. Hindi na siya sumagot. Alam niyang anumang sabihin niya ay mauuwi lamang sa mas matalim na pananalita. Sa una, inakala niyang baka dala lamang iyon ng adjustment sa bagong buhay, bagong bahay, at pag-aalala sa asawang nasa malayo. Ngunit habang tumatagal, napansin niyang may kakaibang pattern ang lahat. Kapag hindi pa niya naiinom ang tableta tuwing umaga, bagamat medyo nangihina siya dahil sa kakulangan sa tulog, malinaw pa rin ang isip niya. Ngunit makalipas ang ilang minuto, matapos niyang lunukin ang gamot, saka nagsisimulang bumigat ang ulo niya, mangalay ang mga bisig at parang humihiwalay ang isip niya sa katawan.
Minsan, habang nag-aayos siya ng mga lumang kurtina sa silid panauhin, bigla siyang napaupo sa sahig dahil parang umiikot ang bintana at kisame sa kanyang paningin. Pagdaan ni Saling, agad itong nagmadaling lumapit. "Ma'am Yelena!" Gulat na sabi nito. "Ano pong nangyari?" "Wala, nahilo lang ako ulit." Napapikit si Yelena habang hinihimas ang sentido. "Pakisuyo nga ng tubig." Nagmamadaling nag-abot ng baso si Saling. "Gusto niyo po bang tawagin si Ma'am Dionesa?" Bahagyang natigilan si Yelena bago umiling. "Wag na, baka sabihin na naman niyang mahina ako." Nayuko si Saling. "Napapadalas na po yata." Tumingin si Yelena sa kanya. "Napapansin mo rin?" Hindi agad sumagot si Saling. Sa halip ay nilibot muna nito ang tingin sa paligid na parang baka may makarinig sa kanila. "Ma'am, pasensya na po, hindi ko po alam kung dapat ko itong sabihin, pero dati naman pong hindi kayo ganyan." "Anong ibig mong sabihin?" "Nung bagong kasal pa lang po kayo ni Sir Casimir, kahit napapagalitan kayo ni Ma'am Dionesa, nakikita ko pong maayos kayong kumikilos. Ngayon po kasi parang lagi kayong lutang." Nahawak si Yelena sa baso. Hindi niya alam kung mas dapat bang mabahala o masaktan sa mismong salitang iyon. Lutang. Iyon na nga ba ang nakikita ng iba sa kanya? Pagkalipas ng ilang araw, dumalaw si Mervina sa bahay gaya ng nakagawian nito. Bitbit ang isang lalagyan ng puto at isang balitang halatang gusto nitong ipagyabang. "Dionesa!" Sigaw nito mula sa sala. "Narinig mo ba? Yung anak ni Virgie, ikakasal na sa anak ng konsehal." Abalang nag-aayos si Yelena baon ng tray ng merienda. Si Dionesa naman ay nakaupo sa sofa, tuwid ang likod, parang reyna sa sarili niyang kaharian. "Talaga ba?" Sagot ni Dionesa. "Mabuti naman, at least may napala ang pagpapalaki." Napatingin si Mervina kay Yelena, saka numiti ng alanganin. "Ay, Yelena, parang namumutla ka." "Ayos lang po ako," mahinang sabi niya. Ngunit sa mismong sandaling iyon, muling kumirot ang sentido niya. Nangingilo ang batok niya. At bago pa niya maibaba ng maayos ang tray, biglang nanghina ang kanang kamay niya. Dumulas ang isang tasang porselana, bumagsak sa sahig at nabasag. "Ay!" Bulasta ni Mervina. Napatayo si Dionesa, ngunit halip na mag-alala, ay nanigas ang mukha nito sa kahiyaan. "Tignan mo ang ginawa mo," mariing nasabi nito. "May bisita tayo." "Pasensya na po." "Palagi na lang pasensya. Ano bang problema mo? Hindi ka ba marunong magpigil ng pagkataranta?" Nayuko si Yelena at agad pinulot ang mga bubog kahit umiikot pa rin ang paningin niya. Sa madali, nasugatan pa ang daliri niya. "Hay nako!" Pabulong ngunit sapat na lakas na sabi ni Mervina. "Mukhang mahina nga talaga ang katawan." Narinig iyon ni Yelena at mas masakit pa kaysa hiwa ng bubog sa daliri niya ang naramdaman niyang hiwa sa kanyang dangal. Noong gabing iyon, tumawag si Casimir mula sa barko. Gaya ng dati, pinilit ni Yelena na itago ang nararamdaman niya. "Kumusta ka riyan?" Tanong ni Casimir mula sa kabilang linya. "Namimiss kita." Ngumiti siya kahit walang nakikita. "Namimiss din kita." "Ayos ka ba? Parang mahina boses mo." "Pagod lang siguro. Medyo hindi ako maayos nitong mga nakaraan." "Sinabi mo ba kay mama?" "Oo, binibigyan niya man ako ng vitamins." "Tama yan," sabi ni Casimir. "Alam mo namang maalag si mama kahit mahigpit. Huwag kang matakot magsabi sa kanya." Napapikit si Yelena. Nandun na sana ang pagkakataong sabihin ang totoo, na pakiramdam niya'y may mali, na hindi siya naniniwalang simpleng bitamina lamang ang iniinom niya, na unti-unti na siyang nawawala ng tiwala sa sarili. Ngunit pinili niyang manahimik. Kung sisirain niya ang tiwala ni Casimir sa ina nito nang wala siyang patunay, baka siya pa ang lumabas na masama. "Ayos lang ako," sa wakas ay sagot niya. "Namimiss lang kita." "Konting tiis na lang. Pag-uwi ko, ilalabas kita. Kahit saan mo gusto." Sa simpleng pangakong iyon, sandaling gumaan ang dibdib ni Yelena. Ngulit pagkaputol ng tawag, bumalik din agad ang bigat. Lumipas ang mga buwan.
Hindi man mabilis, pero malinaw na dahan-dahang nagbabago ang tingin ng mga tao sa kanya. Kapag dumarating ang ilang kamag-anak ni Dionesa sa bahay, naririnig niyang may mga bulungan. Siya ba yung asawa ni Kazmir? Oo, pero parang laging lutang. Sayang, maganda sana kaso mukhang sakitin. May isang hapon pa na dumating ang ilan sa mga kaibigan ni Dionesa, sina Ludmira, Pavelo at Roxil para sa isang maikling salo-salo. Maaga pa lamang ay pinaghandaan na iyon ni Yelena, kahit masama ang pakiramdam niya. Siya ang nag-ayos ng tablecloth, naghanda ng finger food at naglinis ng silverware. Habang naghahain siya ng tsaa, naramdaman na naman niyang bumibigat ang mga talukap ng mata niya. Nagmistulang malayo ang mga boses sa paligid. At sa harap mismo ng mga bisita, bahagyang nawala ng balanse si Yelena at kumapit sa sandalan ng upuan. "Goodness!" sabi ni Ludmira. "Okay ka lang ba?" Hindi pa man makasagot si Yelena ay sumingit na si Dionesa. May halong malungkot na ngiti sa labi. "Pasensya na kayo. Medyo sensitibo kasi ang manugang ko. Madali siyang mapagod. Hindi pa talaga sanay sa pressure." "Ah," sabi ni Roxil sabay tanggo. "May mga taong ganun talaga." "Pinagpapahinga nga kita," dagdag pa ni Dionesa. "Pero minsan matigas ang ulo. Ayaw aminin na kailangan niya ng gamutan." Napatigil si Yelena. Pakiramdam niya ay lalo siyang lumiit sa kinatatayuan niya. Hindi na siya simpleng manugang na nahilo. Sa mga salitang iyon, unti-unti siyang ginagawang kwento. Isang babaeng marupok, problemado, at hindi mapagkakatiwalaan. Gabi na nang mauwi si Odeline mula sa Maynila at dumaan sa bahay. Mas matalas ang mata nito kaysa sa inaakala ng marami. Pagkapasok pa lamang sa sala, ay pinagmasdan ng ito. "Ate, okay ka lang?" tanong ni Odeline habang inilalapag ang bag sa sofa. "Ayos lang," sagot niya, kahit halatang hindi. Hindi agad umalis si Odeline. Sumunod dito sa kanya hanggang kusina habang nag-aayos siya ng pinggan. "Hindi ka okay," diretsahan nitong sabi. "Maputla ka at nanginginig ang kamay mo." "Pagod lang siguro." "Hindi ako tanga." Bumaba ang boses ni Odeline. "Napapansin kong tuwing narito ako at wala si mama sa tabi mo, mas maayos kang magsalita, mas buhay ang mata mo. Pero kapag nasa hapag kayo sa umaga, parang ibang tao ka." Natigilan si Yelena. Hindi niya inaasahang na mapapansin iyon ng hipag niyang dati ay tila malamig sa kanya. "Wala naman, nag-a-adjust lang ako." Sandali siyang pinagmasdan ni Odeline. "Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo. Hindi ako laging kakampi ni mama." Sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan, nakaramdam si Yelena ng munting siwang ng pag-asa. Ngunit hindi pa rin siya nagsalita ng buo. Hindi pa niya kayang ilatag ang lahat. Pagkaraan ng ilang araw, lalong tumibay ang hinala ni Yelena na may itinatagong mas malagim si Dionesa. Madaling araw noon, hindi pa sumisikat ng lubos ang araw at tahimik pa ang buong bahay. Nagigising siya upang uminom ng tubig dahil tuyo ang lalamunan niya. Habang naglalakad sa pasilyo, napansin niyang may ilaw sa silid ng aklatan. Bahagya siyang huminto. Karaniwan, si Dionesa lamang ang gumagamit ng silid na iyon, lalo na kapag may mahahalagang papel o bisita na kailangang kausapin ng pribado. Ngulit sa sandaling iyon, narinig ni Yelena na boses ng isa pang tao. Isang boses na noon niya lamang narinig ng malapitan, si Dr. Severin, family doctor ng mga Varela. Palaging formal, palaging kalmado, at palaging tila may alam na hindi sinasabi. Hindi sinasadya, napalapit si Yelena sa bahagyang siwang ng pintuan. Hindi siya sanay makinig sa usapang hindi para sa kanya, ngunit may kung anong puwersang nagpahinto sa mga paa niya. Narinig ni Dionesa. "Kulang pa ang epekto nitong mga huling linggo." Mahinang sabi nito. "May mga oras na masyado pa siyang malinaw." Sumagot si Dr. Severin, mababa ang tinig. "Hindi pwedeng biglain. Kapag masyadong mataas ang dosage, mapapansin ng iba. Dapat sapat lang para maging mahina, hindi baliw. Mukhang may diferensyang." Nanginig ang tuhod ni Yelena.
Basta kailangan, sabi muli ni Dionesa, kailangan siyang mapaniwalaan ng lahat na hindi siya matatag, hindi siya dapat makahawak sa kahit anong desisyon dito sa bahay. May risk, sagot ng doktor, lalo na kung may ibang magtetest. Walang ibang magtetest, matigas na sabi ni Dionesa. Habang wala si Kasmir, ako ang masusunod. Hindi na narinig ni Yelena ang kasunod. Parang umalingonggaw na lamang sa loob ng isip niya ang mga salitang, sapat lang para maging mahina, hindi baliw, mukhang may diferensya lang. Bigla niyang kinailangang kumapit sa pader upang hindi matumba. Lahat ng mga buwan ng panghihilo, lahat ng pagkalito, lahat ng kahihiyan sa harap ng bisita, lahat ng pagkakataong pinagdudahan niya ang sarili niyang isip. Hindi iyon gawa ng pagod. Hindi iyon dahil mahina siya. May gumagawa nito sa kanya. At ang mas masakit, hindi simpleng galit ng biyanan ng dahilan, kundi isang planong sinadya, maingat, at paulit-ulit. Tahimik siyang bumalik sa silid niya, nanginginig, nanlalamig, at tila hindi makahinga. Umupo siya sa gilid ng kama at mahigpit na niyakap ang sarili. Ngayon ay malinaw na sa kanya na hindi siya basta nahihirapan lamang makibagay sa bagong pamilya. Unti-unti siyang sinisira. At sa unang pagkakataon mula nang tumapak siya sa bahay na iyon bilang bagong asawa ni Kasmir, naramdaman ni Yelena na kung hindi siya kikilos sa tamang oras, baka tuluyan na ngang mawala hindi lang ang tiwala ng mga tao sa kanya, kundi pati ang sarili niyang pagkatao. Bago tayo magpatuloy sa mas mabigat na yugto ng ating istorya, salamat muna sa patuloy mong pagsubaybay. Habang magkasama nating binubuksan ng susunod na kabanata, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapahinggan o binabasa. Iba man ang ating lugar, pare-pareho tayong napapahinto kapag ang isang kwento ay tumatama sa puso. Kaya halika, ituloy na natin ang sandaling magpapabago sa takbo ng buhay ni Yelena. Nang gabing marinig ni Yelena ang lihim na pag-uusap ni Dionesa at Dr. Sevren sa silid aklatan, pakiramdam niya ay tuluyan ng nahati sa dalawa ang buhay niya. Ang una ay ang buhay na ginugol niya sa pagtitiis, pagdududa sa sarili, at pag-asang darating ang araw na matatanggap siya ng biyanan. Ang pangalawa ay ang buhay na nagsimula sa sandaling malinaw niyang nalaman na hindi siya mahina, hindi siya lampa, at lalong hindi siya unti-unting nababaliw. May gumagawa nito sa kanya, may nagpaplano, may sumusukat ng bawat hinga niya para sirain siya ng dahan-dahan. Buong magdamag siyang hindi nakatulog. Nakaupo lamang siya sa gilid ng kama, yakap-yakap ang sariling mga tuhod habang tanawang manipis na sinag ng buwan sa bintana. Ilang ulit niyang binalikan sa isip ang bawat umaga na pinainom siya ng tableta. Ilang ulit niyang binalikan ang bawat pagkakataong napahinga siya sa harap ng mga bisita. Ang bawat pag-aalala ni Kasmir na hindi umabot sa katotohanan at ang bawat salita ni Dionesa na idinikit sa kanya. Mahina, lutang, marupok, sensitibo. Pumikit si Yelena at mariing napahawak sa kumot. Hindi ako mahina. Hindi ako baliw, bulong niya sa sarili. Kung wet, kasunod ng katotohanang iyon, ang isa pang tanong na lalo niyang kinakatakutan. Ano ang gagawin niya ngayon? Hindi siya pwedeng basta sumugod kay Kasmir at sabihing sinisira siya ng ina nito. Nasa barko pa ang asawa niya. Wala siyang matibay na ebidensya. Sa bahay na iyon, si Dionesa ang pinaniniwalaan. Si Dionesa ang may impluwensya. At si Dionesa ang marunong magmukhang mahinahon sa harap ng mga tao. Kung kikilos siya ng padalos-dalos, baka siya pa ang tuluyang mapahamak. Kaya kinaumagahan, sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, nagpasisya si Yelena na hindi na siya iiyak lamang. Mag-iingat siya, magmamasid, magtitipon ng patunay, at kung kinakailangan, matututo rin siyang lumaban. Pagkababa niya sa hapag ng kainan, naroon na si Dionesa. Maayos ang bestida, hawak ang tasa ng salabat, na para bang wala itong anumang itinatagong kadiliman.
Sa tabi ng baso ni Yelena, nakapatong na naman ang tableta. Uminom ka na. Sabi ni Dionesa nang hindi siya tinitignan. May pupuntahan ako mamayang hapon. Ayokong kung ano-ano na naman ang eksenang gawin mo sa bahay. Bahagyang hinawakan ni Yelena ang tableta. Ano nga po ulit ito? Nag-angat ng kilay si Dionesa. Paulit-ulit na lang ba tayo? Suplemento nga! Pwede ko po bang makita ang lalagyan? Dahan-dahang ibinaba ni Dionesa ang tasa. Bakit? Wala lang po, para lang alam ko. Hindi mo kailangang alamin ang lahat. Matigas nitong sagot. Kailangan mo lang sumunod. Napangiti ng bahagya si Yelena. Hindi iyon ngikin masaya, kundi ngiting pilit na kalmado. Pagkatapos ay inilapit niya ang tableta sa bibig at kunway nilunok sa harap mismo ni Dionesa. Nulit hindi iyon bumaba sa lalamunan niya. Sa tulong ng tubig, itinago niya ang tableta sa ilalim ng dila, sa katahimik na tumayo at nagpaalam na papasok sa kusina. Pagdating doon, mabilis niya itong iniluwa sa malinis na piraso ng tissue at itinupi ng maingat, saka isiniksik sa lumang lata ng tsaa sa pinakailalim ng kabinete. Isang kabinete na bihirang buksan ng iba dahil puro luma at hindi ginagamit na mga gamit ang laman. Mula noon, tuwing may pagkakataon siyang makalusot, tinatabi niya ang ilan sa mga ipinapainom sa kanya. Hindi araw-araw siya nagtatagumpay dahil may mga pagkakataong mismong si Dionesa ang nakatitig habang iniinom niya ang gamot. Sa mga araw na iyon, wala siyang magawa kundi lunukin talaga at tiisin ang epekto. Ngunit sa mga umagang abala ang biyanan sa telepono o may ibang kausap, gumagawa siya ng paraan para maitago ang 1 o 2 tableta. Dahan-dahan, nagkaroon siya ng munting koleksyon ng mga puti at maputlang dilaw na tableta sa loob ng lata ng tsaa. Makaraan ng halos 2 linggo, nagkaroon siya ng pagkakataong makalabas ng bahay nang hindi kasama si Dionesa. Inutusan kasi siya nitong magdala ng sobre sa dating kaibigan ng pamilya na si Aling Jerusa. Ngunit sa halip na dumiretso agad, dumaan muna siya sa maliit na butika sa palengke. Isang butikang matagal na niyang napapansin noon pa man, ngunit hindi niya kailanman pinasok. Nasa loob si Esmundo, ang barangay pharmacist, isang lalaking nasa 50 anyos, kalbing, may makapal na salamin at may hitsurang hindi agad nagtitiwala sa mga taong padalos-dalos. "Oh, hiha, may maitutulong ba ako?" tanong nito. Tumingin muna sa pinto si Yelena bago inilabas ang isang tableta sa supot na itinago niya sa bulsa. "Kuya, pwede po bang patignan ito? Huwag niyo na lang po sanang itanong kung saan galing." Pinagmasdan siya ni Esmundo. "Hindi pwedeng basta-basta, hiha. Pakiusap po, nanginginig ang boses niya. Importante lang." Bahagyang nagbuntong hininga ang lalaki, saka kinuha ang tableta at inilapit sa ilaw. Naghanap ito ng reference booklet, saka muling tinignan ng piraso. Makalipas ang ilang sandali, lumalim ang kunot ng noho nito. "Sinong umiinom nito? Pangkaraniwan lang bang bitamina?" tanong agad ni Yelena. Ibinalik ni Esmundo ang tingin sa kanya. Hindi ito bitamina. Parang may lamalamig na tubig na ibinuhos sa likod ni Yelena. "Ano po ito?" Hindi ko masasabing ng eksakto ng walang buong pakete o reseta, pero base sa marka at hugis, malakas ang posibilidad na ito ay sedative o gamot na ginagamit sa matinding anxiety o psychiatric conditions. Hindi ito iniinom ng kahit sino lang, at lalong hindi dapat ibinibigay ng walang tamang diagnosis. Napatakip si Yelena sa bibig niya. Hindi siya umiyak, ngunit tila may bumagsak na mabigat na bato sa loob ng dibdib niya. "Nakakasama po ba ito?" "Kung hindi para sa'yo at wala kang gabay ng doktor, oo," diretsyang sagot ni Esmundo. "Maaring manghina, mawala ng focus, bumagal ang reaksyon, at sa matagal na paggamit, baka pati kilos at pag-iisip mo maapektuhan." Saglit na natatunggo si Yelena, ngunit halata ang paginginig ng balikat niya. "Kuya, pwede po bang huwag niyo itong sabihin kahit kanino?" Mas pinagmasdan siya ni Esmundo. "May nangyayari ba sa'yo sa bahay?" Hindi siya agad nakasagot. Sa halip ay iniyuko niya ang ulo at maingat na kinuha pabalik ang tableta. "Salamat po,
Malaking tulong po ito. Paglabas niya ng butika, parang mas maliwanag ang sikat ng araw, ngunit mas mabigat ang mundo. Nakatayo siya sa gilid ng palengke, sa gitna ng ingay ng mga tricycle at sigaw ng mga tindera, ngunit pakiramdam niya'y mag-isa siya sa isang napakalaking bangin. Ngayon ay hindi na hinala lamang ang lahat. May katiyakan na. Pag-uwi niya sa bahay, pilit siyang nagpakalma. Hindi pwedeng mahalata ni Dionesa na may alam na siya. Ngunit habang tumatagal, lalo niyang napapansin ang mga kakaibang kilos ng biyenan. Mas naging mapagmatsyag ito, mas madalas siyang tawagin sa silid nito, at mas dumami ang mga paalala. Yelena, huwag kang lalabas ng walang paalam. Yelena, huwag mong hahawakan ng mga dokumento sa study. Yelena, may schedule ka sa susunod na linggo. Dadalhin kita sa isang espesyalista. Napahinto si Yelena. Espesyalista po? Oo, sabi ni Dionesa habang inaayos ang isang folder. May kilala si Dr. Sevren. Mas mabuti nang maagapan ang kondisyon mo. Anong kondisyon? Gusto sanang isigaw yon ni Yelena, ngunit pinigilan niya ang sarili. Kaya pala, ito na ang susunod na hakbang. Hindi na sapat kay Dionesa na magmukha siyang mahina sa harap ng mga bisita. Gusto na siyang maideklarang may diferensya. Gusto siyang itali ng papel, opinyon ng doktor, at pangalan ng sakit na hindi naman kanya. Noong gabing iyon, dumating si Odeline para kunin ang ilang lumang damit na ipamimigay rang nito sa charity drive sa opisina. Sa pagkakataong iyon, nadatnan niya si Yelena sa likod ng kusina, tahimik na nakaupo sa maliit na bangkito. Ate, tawag ni Odeline, mukha kang may lagnat. Umiling si Yelena. Wala ito. Hindi, sabi ni Odeline habang lumalapit. May gusto kang sabihin. Kita ko na yan sa mga mata mo nitong mga nakaraan. Tinitigan siya ni Yelena. Sa dami ng araw na nag-iisa siya sa takot, sa unang pagkakataon ay gusto niyang may masabihan. Ngulit hindi pa rin siya handang ilahad ang lahat. Hindi pa buo ang loob niya. Hindi pa sapat ang patunay. Odeline, maingat niyang sabi, kung sakaling may isang taong gusto kang palabasing mahina, paano mo malalaman? Nagsalubong ang kilay ni Odeline. Anong klaseng tanong yan? Yung tipong lahat ng ginagawa mo, pinapalabas na may diferensya ka, kahit pakiramdam mo, hindi naman talaga. Tumahimik si Odeline. Pagkaraan ng ilang segundo ay naupo ito sa katapat niya. Ang unang tanong, sabi nito, sino ang may pakinabang kung maniwala ang lahat na mahina ka? Parang tinamaan si Yelena sa mismong dibdib. Hindi na siya sumagot, ngunit sapat na ang katahimikan niya upang lanong maghinala si Odeline. Si Mama ba ito? Diretso nitong tanong. Nang laki ang mga mata ni Yelena. Huwag kang maingay. Iyon ang unang pagkakataon na hindi niya direktang itinanggi ang hinala. Napasinghap si Odeline at napalingon sa pintuan. May ebidensya ka? Kaunti pa lang. Mag-iingat ka. Mariin nitong sabi, kung totoo ang iniisip mo, hindi biro ito. Oo, at huwag na huwag kang aamin hanggat hindi ka handa. Mula sa gabing iyon, mas naging maingat si Yelena. Ngunit habang tumatagal, mas humihigpit din ang oras. Sa pakiramdam niya'y anumang araw ay maaari na siyang isama ni Dionesa sa espesyalistang tinutukoy nito at doon tuluyang ilubog sa kasinungalingan ng pagkatao niya. Kaya dumating ang umagang nagbago sa lahat. Hindi niya pinlanong gawin niyon ng araw na iyon. Wala siya noong balak na sumagot sa dahas ng biyenan sa paraang delikado. Ngunit ang tao, kapag itinulak sa sulok, may sandaling nagigising ang desperasyon. Maaga pa noon, nasa sala si Dionesa at kausap sa telepono si Mervina, abala sa chismisan tungkol sa nalalapit na reunion ng mga Varela. Sa kusina naman, si Saling ay naghahanda ng salabat, alinsunod sa utos ng matanda. Lagyan mo ng kaunting pulot at sabihin mo kay Yelena, matapos niyang inumin ang gamot niya, magpalit siya ng damit, may pupuntahan kami. Nang marinig iyon, kumahabog ng malakas ang dibdib ni Yelena. May pupuntahan kami. Ibig sabihin, maaaring iyon na ang araw ng espesyalista. Tahimik siyang tumayo sa harap ng mesa. Nasa tabi ng baso niya ang pamilyar na tableta.
Sa kabilang dulo ng counter ay nakahanda ang tasa ni Dionesa. Mainit, may salabat at bahagyang umuusok. Napasulyap siya kay Saling na nakatalikod at naghahanap ng putsarita. Mula sa sala ay dinig pa rin ang boses ni Dionesa, abala sa pakikipag-usap at pagtatawa ng pilit. Hindi alam ni Yelena kung saan siya kumuha ng lakas ng loob. Marahil sa lahat ng gabing hindi siya makatulog. Sa bawat umagang nilulunok niya ang takot. Sa bawat pagkakataon, pinagdadudahan niya ang sariling isip. Kinuha niya ang tableta. Saglit niya itong tinitigan. Pagkatapos, nanginginig man ang daliri, mabilis niya itong inihulog sa tasa ni Dionesa. Natunaw iyon halos agad sa init ng inumin. Pagkaraan ng ilang segundo, muling bumalik sa paghampas ang tibok ng puso niya. Parang biglang lumiit ang kusina. Parang umiksi ang hininga niya. Hindi niya alam kung tama ba ang ginawa niya o kung lalo lamang niyang inilagay ang sarili sa panganib. Mulit isang bagay ang malinaw sa kanya sa sandaling iyon. Hindi niya iyon ginawa para gumante. Ginawa niya iyon para minsan, kahit isang beses lamang, makita kung ano ba talaga ang ipinapainom sa kanya araw-araw. Ilang minuto lang ang lumipas. Ininom ni Dionesa ang salabat. At pagkatapos niyon, nagsimulang magbago ang umaga sa paraan hindi kailanman malilimutan ni Yelena. Bago tayo dumako sa mas mabigat at mas mainit na yugto ng ating istorya, salamat sa patuloy mong pagsabay sa bawat emosyon ng kwentong ito. At gaya ng nauna, gusto ko ring makisilip sa munting bahagi ng araw mo. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito binabasa o pinapakinggan. Minsan kasi, mas tumatagos ang isang kwento kapag alam mong may iba ring pusong sabay na kumakabog habang sinusunda ng bawat pangyayari. Kaya heto na, hawakan mo ang emosyon mo dahil dito unti-unting pumuputok ang katotohanang matagal na itinago. Hindi agad nagsisigaw si Dionesa matapos niyang maubos ang salabat. Sa unang 2 minuto, normal lang itong nakaupo sa sala. Hawak ang telepono, tumatawa pa sa kung anong chismis na ibinubulong ni Mervina mula sa kabilang linya. Ngunit, maya-maya, napansin ni Yelena ang pagbago ng mukha nito. Unti-unting nawala ang tikas ng pagkakaupo. Bahagyang nanlabo ang tingin ng matanda, saka nito pinisil ang sintido. "Mervina, sandali nga," sabi ni Dionesa sa telepono. Parang mainit. Mula sa kusina, napahigpit ng hawak ni Yelena ang gilid ng mesa. Hindi siya gumalaw. Hindi rin siya nagsalita. Nandun si Saling, nakatingin sa kanya. Halatang may gustong itanong, ngunit hindi magawa. Pagkalipas pa ng ilang sandali, tumayo si Dionesa, ngunit napahawak agad sa sandalan ng upuan. "Ma'am Dionesa!" tawag ni Saling nag-aalalang lumapit. Ngunit sa halip na sumunod, pinihit si Dionesa at muntik pang matapil. "Anong ginawa mo?" bigla nitong sigaw kay Saling. "Ikaw ba? Ikaw bang Hindi na nito natapos ang pangungusap. Napahawak ito sa noo at napaupo sa sofa. Mula sa telepono sa mesa, maririnig pa rin ang boses ni Mervina. "Hello? Dionesa? Anong nangyayari dyan?" Walang sumagot. Tinulungan ni Saling na kunin ang telepono at pinatay ang tawag. Samantalang si Yelena ay nakatayo pa rin, hindi alam kung lalapit ba o mananatili sa kinatatayuan. Sa loob-loob niya, gusto niyang tumakbo palabas ng bahay. Gusto rin niyang sumigaw. Ngulit pinili niyang manatili at tingnan ang bawat mangyayari. Makalipas ang ilang minuto, lalo pang naging magulo ang pananalita ni Dionesa. Huwag niyang ilabas!" bulong nito habang nanginginig ang kamay. Hindi pa pwede! Nagsimulang lumamlam ang tuhod nito. Muli sana itong tatayo, ngunit hindi kinaya ng katawan. "Ma'am!" sigaw ni Saling. Eksakto namang sa sandaling iyon ay bumukas ang pinto. Dumating si Odeling, may dalang 2 eco bag mula sa tindahan. Nagulat ito sa eksena sa sala. "Anong nangyari?" agad nitong tanong. Mabilis na lumapit si Saling. "Ma'am Odeline, ewan ko po, bigla na lang pong nanghina si Ma'am Dionesa."
Nagkatinginan sina Odeline at Yelena. Sa isang iglap, may naunawaan si Odeline sa paraan ng pagkakatitig ni Yelena. Isang halo ng takot, pagkagulat at isang lihim na hindi pa lubusang maamin. Lumapit si Odeline sa ina. "Mama, naririnig mo ba ako?" Tumingin si Dionesa sa anak, ngunit tila hindi ito lubusang makilala. "Odeline," sabi nito, garal-galang boses, "sabihin mo kay Severin, kulang pa, hindi pa siya sira. Kailangan dagdagan." Biglang natigilan ang buong sala. Si Saling ay napatingin kay Yelena. Si Odeline naman ay nanigas, parang binuhusan ng malamig na tubig. "Mama, anong sinasabi mo?" Mariing na tanong ni Odeline. Ngunit hindi na maayos ang sagot ni Dionesa. Parang nalululad ito sa sarili niyang mga salita. Hindi siya dapat paniwalaan. Ang bahay, ang pangalan, hindi niya dapat maagaw. Hindi niya dapat. Napaatras si Odeline at saka tumingin kay Yelena. Ngayon ay mas malinaw na ang hinala sa kanyang mukha. "Yelena," mahina ngunit mariing niyang sabi. "Ano ito?" Hindi agad sumagot si Yelena. Nanginginig ang mga labi niya. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang mahabang buwan ng pagdurusa, hindi na siya natakot sa tanong. Natakot siya sa bigat ng katotohanang lalabas, oo, ngunit hindi na siya natakot sa sarili niyang boses. "Iyan," sabi niya, dahan-dahan, "ang nararamdaman ko tuwing umaga pagkatapos kong inumin ang gamot na ipinapainom sa akin." Parang nabingi si Odeline sa narinig. Mabilis itong bumaling sa mesa, saka nakita ang tasa ni Dionesa. Pagkatapos ay tumingin sa tray ng almusal at sa maliliit na lalagyan ng tableta. "Anong gamot?" tanong nito. Huminga ng malalim si Yelena. "Iyong gamot na ibinibigay niya sa akin araw-araw at sinasabing bitamina. Yung gamot na sabi ni Esmundo sa butika ay hindi para sa normal na tao. Yung gamot na narinig kong pinag-uusapan nila ni Dr. Severin sa study." Napatakip si Saling sa bibig. "Ano pong ibig niyong sabihin?" Nanginginig nitong tanong. Tumingin si Yelena sa kanya. "Matagal na silang pinapalabas na mahina ang isip ko, at ngayon, sa tingin ko, nakita na natin ang epekto ng ipinapainom niya sa akin." Namumutla si Odeline. Sa kabila ng gulat, mabilis pa rin nitong kinuha ang bote ng gamot na naroon sa tray. Tinignan niya ang label, ngunit halatang nilipat na sa generic na lalagyan para hindi madaling makilala. "Kunin mo ang phone ko," utos nito kay Saling. "Tawagan si Kuya Casimir, ngayon din." "Ma'am, nasa biyahe po." "Wala akong pakialam kung nasaan siya. Tawagan mo." Habang abala si Saling sa paghanap ng telepono ni Odeline, si Dionesa naman ay lalo pang nagiging magulo. Maya-maya ay napahawak ito sa manggas ni Odeline. Huwag mong kampahin," bulong nito. "Hindi mo alam, ganyan din ang una." "Ang una? Sino ang una?" Matalas na tanong ni Odeline. Ngulit hindi na malinaw ang sumunod na mga salita. Parang may naghahalo ng lumang lihim at kasalukuyang takot sa isip ng matanda. Dumating si Tiboro makalipas ang ilang minuto dahil ipinatawag ni Saling mula sa garahe. Pagpasok pa lang nito ay halatang nabigla sa kalagayan ni Dionesa. "Sira na yata ang mga mata ko," sabi nito. "Bakit ganyan si ma'am?" "Hindi mata mo ang may sira, Tiboro. May mas malaking problema rito." Hindi pa man lubusang humuhupa ang kaguluhan sa loob ng bahay, tumawag na pabalik si Casimir. Naka-video call pa ito at halatang nag-aalala. "Anong nangyari? Bakit parang emergency?" tanong nito. Iniharap ni Saling ang phone kay Odeline, ngumit si Yelena ang tinutukan ng tingin ni Casimir. "Yelena, anong meron?" Hindi niya agad nasagot. Nangingilid ang luha niya, ngunit pinilit niyang maging matatag. Sa wakas, iyon na ang pagkakataong matagal na niyang hindi makuha. "Casimir," sabi niya, "may kailangan kang marinig. At sana sa pagkakataong ito, pakinggan mo ako bilang asawa mo, hindi bilang manugang ng ina mo." Tahimik si Casimir sa kabilang linya. Sa tulong ni Odeline at Tiboro, inilatag ni Yelena ang lahat. Ang araw-araw na tableta, ang mga simptomas,
ang narinig niyang pag-uusap ni Dionesa at Dr. Severin, ang pagpapatunay ni Ismundo, ang planong dalhin siya sa espesyalista upang masalyuhan ang kasinungalingang may diferensya siya. Hindi niya agad inaming siya ang naglagay ng tableta sa inumin ni Dionesa, ngulit malinaw sa tono niyang nakita na ngayon ng lahat ang epekto ng gamot. Habang nagsasalita siya, hindi kumikibo si Casimir. Ang mukha nitong datay palaging payapa ay unti-unting tumigas sa gulat at galit. "Odeline," sabi nitong sa wakas, "sabihin mo sa akin kung totoo ang lahat ng sinasabi niya." Matagal na tumahimik si Odeline bago sumagot. "Kuya, narinig ko mismo si Mama. Hindi ko alam ang buong lawak nito, pero may inamin siya sa kalituhan niya. At nakikita ko na rin ngayon kung bakit kakaiba si Ate Yelena nitong mga nakaraang buwan." "Tiboro?" Sumingit ang driver. "Sir, may aaminin ako. Ilang beses akong inutusan ni Ma'am bumili ng gamot sa ibang bayan. Lagi niyang sinasabing para po kay Ma'am Yelena at may bilin daw si Dr. Severin. Hindi ko po alam na ganito pala iyon." Sumunod si Saling, iyak na ang boses. "Sir, ako rin po, may kasalanan ako. Nakita ko pong ilang beses na nagpapalit si Ma'am Dionesa ng tableta sa lalagyan. Natakot lang po akong magsalita. Sinabihan niya akong palalayasin niya ako kung makikialam ako." Sa kabilang linya, narinig ang mabigat na paghinga ni Casimir. "Pauwi ako. Wala akong pakialam kung kailangan kong bumaba agad sa unang daungan. Huwag niyong hayaang may humawak sa kahit anong bote, papel o reseta diyan, at huwag niyong iiwan si Yelena na mag-isa." Nang naputol ang tawag, parang lalong naging mabigat ang hangin sa bahay. Ngunit hindi iyon ang katapusan. Simula pa lamang iyon ng tuluyang pagbagsak ng matagal nang nakatayong huwad na dangal ni Dionesa. Kinahapunan din iyon, dinala si Dionesa sa isang pribadong klinik para ma-stabilize, ngunit hindi na itago sa doktor na may kakaibang sangkap sa sistema nito. Sa tulong ni Odeline, hindi pinahintulutang si Dr. Severin agad ang humawak sa kaso. Sa halip, kumuha sila ng hiwalay na opinyon mula sa isa pang internist sa lungsod. Samantala, si Yelena ay nanatili sa bahay kasama ni Saling at Tiboro. Doon niya naramdaman ang magkahalong guilt at ginhawa. Guilt dahil siya ang naglagay ng gamot sa inumin ni Dionesa, ngunit ginhawa dahil sa unang pagkakataon ay hindi na siyang nag-iisa sa katotohanan. Kinagabihan, bumalik si Odeline dalang ilang papeles at lalong namumutlang mukha. "Hindi pa tapos," sabi nito kay Yelena. "Pero may nakita ako sa lumang files ni Mama." "Ano iyon?" "May mga resibong bayad kay Dr. Severin at may notes na may pangalan mo." Namamasa ang lalamunan ni Odeline. "Hindi ito simpleng pang-aapi. Plinano ito." Napapikit si Yelena. Lumapit si Saling at maranhang inilatag sa mesa ang isang maliit na supot. "Ma'am, eto po yung natira niyong tableta sa kusina. Itago niyo po, baka kailanganin." Hinawakan iyon ni Yelena na parang unang pagkakataon niyang humawak ng sandata laban sa sariling dilim. Sa labas ng bahay, nagsisimula ng kumalat ang balita. Tumawag si Mervina ng paulit-ulit, ngunit hindi na sinasagot ni Odeline. May ilang kamag-anak ding nagtanong kung bakit biglang hindi matawagan si Dionesa. Samantalang, sa loob ng bahay, ang mga dating takot magsalita ay isa-isang nagkakaroon ng lakas ng loob. Doon na unawaan ni Yelena ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakita. Ang kapangyarihan ng kontrabida ay madalas hindi lang galing sa sarili nitong tapang, kundi sa pananahimik ng mga tao sa paligid. At ngayong isa-isa nang nagsasalita ang mga iyon, nagsisimula ng mabasag ang mundong maingat na itinayo ni Dionesa sa loob ng maraming taon. Ngunit alam ni Yelena na hindi pa iyon hustisya, hindi pa iyon ganap na paglaya. Dahil sa pagbabalik ni Casimir, sa paglabas ng mga ebidensya, at sa tuluyang pagharap kay Dr. Severin at sa tunay na motibo ng biyenan niya, mas mabigat pang unos ang paparating. At doon masusukat kung ang katotohanan nga ba ay sapat para tuluyang ibagsak ang mga taong matagal na siyang gustong durugin. Bago tayo tuluyang sumabak sa huling yugto ng ating istorya, muli kitang kakamustahin. Habang binabasa o pinapakinggan mo ang pagtatapos na ito, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito nasimulan hanggang sa huli.
Iba man ang oras ng bawat isa, iisang pakilamdam kapag ang isang kwento ay umabot na sa sandaling kailangang managot ang masasama at makabangon ng mga nasaktan. Kaya heto na, samahan mo akong tunghayan ang wakas ng buhay na minsang binalot ng takot, ngunit sa huli ay tinapalan ng hustisya, paghilom at pag-asa. Mag-aalas 2 na ng madaling araw nang dumating si Casmir sa bahay ng mga Varela. Hindi na siya dumaan sa karaniwang pinto ng garahe gaya ng dati. Diretso siyang bumaba mula sa sasakyan ni Tiboro sa harap mismo ng malaking pintuan, bitbit pa rin ang bag mula sa biyahe. Halatang hindi na nagpalit ng damit mula sa pag-uwi. Sa ilalim ng dilaw na ilaw sa veranda, bakas sa mukha niya ang pagod ng mahabang biyahe, ngunit mas nangingibabaw ang bigat ng galit at pagkadurog. Pagbukas ni Saling ng pinto, agad niyang hinanap si Elena sa sala. Naroon si Elena, nakaupo sa gilid ng mahabang sofa, balot ng kumot sa mga balikat. Katabi niya si Odeline na halatang hindi rin nakatulog. Sa center table ay nakalatag ang ilang resibo, ang supot ng mga tableta at 2 dokumentong nakuha ni Odeline sa lumang kabinete ni Dionesa. Pagkakita pa lamang ni Casmir sa asawa ay bumilis ang hakbang niya. "Yelena," paos niyang tawag. Tumayo si Elena. Sa dami ng gabi na pinangarap niyang may yumakap sa kanya at magsabing maniniwala ito sa kanya, hindi niya inakala na pagdating ng sandaling iyon ay may kasama pa ring sakit. Hindi na mabubura ng simpleng pagyakap ang lahat ng nangyari. Ngunit nang yakapin siya ni Casmir ng mahigpit, doon niya unang naramdaman na tapos na ang yugto ng lubos na pag-iisa. "Bakit hindi mo sinabi agad?" Nanginginig ang boses ni Casmir habang nakadikit ang noo niya sa buhok niya. Napapikit si Elena. "Sinubukan ko, pero sa bawat pagkakataon, pakiramdam ko, ako pa rin ang pagdududahan." Napalayo ng kaunti si Casmir at tiningnan ang mukha niya. "Dapat naniwala ako kahit wala pang patunay." Hindi sumagot si Elena. Hindi iyon ang tamang gabi para singilin ang lahat ng pagkukulang. Ngunit ang katahimikan niya ay sapat para maramdaman ni Casmir ang bigat ng kanyang pagkakamali. Lumapit si Odeline at inilahad ang lahat ng nalaman niya, ang mga resibo ng bayad kay Dr. Severin, ang mga petsang tugma sa mga panahong lalong lumalala ang kondisyon ni Elena, at ang mga old notes na may pirma ng doktor ngunit hindi dumaan sa anumang lehitimong laboratory request. Ipinakita rin ni Tiboro ang ilang lumang mensahe sa simpleng cellphone niya kung saan inuutusan siya ni Dionesa na bumili ng gamot sa ibang bayan para walang makakakilala. "Kuya," sabi ni Odeline, matigas ang boses, "hindi na ito simpleng zidwaan ng biyenan at manugang. Krimen na ito." Mahigpit na nakatingin si Casmir sa mga dokumento. Hindi niya agad pinunit, hindi niya rin ibinagsak. Tahimik lamang niyang isa-isang binasa ang mga iyon habang lalong tumitigas ang panga niya. "Nasaan si Mama?" tanong niya sa wakas. "Nasa klinik pa," sagot ni Odeline. "Na-stabilize na raw pero hindi pa siya pinapauwi." Yung doktor doon nagulat sa reaksyon niya. Hindi agad nila masabi ang eksaktong laman ng nainom niya, pero malinaw na hindi iyon simpleng bitamina. Naupo si Casmir at napahawak sa noo. Ilang saglit siyang walang imik, saka siya tumingala kay Elena. "May isa pa akong dapat malaman," ani niya. "Yung gamot na nainom ni Mama, paano niya nainom?" Natahimik ang buong sala. Si Saling ay napayuko. Si Tiboro naman ay dahan-dahang umurong sa may pintuan na para bang iginagalang ang bigat ng sandaling iyon. Ang unang nakaramdam na may mas mahirap pang katotohanang lalabas ay si Odeline. Huminga ng malalim si Yelena. Ayaw na niyang magsinungaling. Matagal na siyang ginawang bilanggo ng kasinungalingan ng iba. Hindi niya hahayaang sa huling yugto ng buhay niyang ito ay siya pa ang magtayo ng panibagong pader ng lihim. "Ako ang naglagay," mahina ngunit buo niyang sabi. Napatayo si Casmir. "Ano?" Nasa tasa niya ang salabat, nasa tabi ko ang tableta. Narinig ko na ang plano niyang dalhin ako sa espesyalista para tuluyan niyang palabasing may diferensya. Natakot ako. Nangingilid ang mga luha ni Elena ngunit hindi bumigay ang boses niya. Hindi ko yun ginawa para patayin siya. Hindi ko rin ginawa para maghiganti. Ginawa ko iyon dahil gusto kong minsan ay makita ng ibang tao kung ano ba talaga ang ipinapainom niya sa akin. Mahabang katahimikan ang sumunod. Iyon ang pinakamaddelikadong sandali sa kanilang lahat. Maaaring iyon ang maging dahilan upang mabura ang bigat ng kasalanan ni Dionesa at mailipat kay Yelena ang sisi.
Ngunit sa halip na sumigaw o magalit, ipinikit lamang ni Casmer ang mga mata niya at napabuntong hininga ng malalim. Tila isang lalaking hindi lang ang ina at asawa ang nawawala sa dating ayos, kundi ang buong mundong kinagisnan niya. "Hindi tama ang ginawa mo," sabi niya sa wakas. Tumanggo si Yelena. "Alam ko, pero hindi rin tayo aabot doon kung hindi kanya unang sinira." Naupo muli si Casmer at hinilot ang sentido. Bahala na ang batas sa bahaging iyan. Ang mahalaga na yon, ilalabas natin ang buong totoo. Pagsapit ng umaga, hindi na nila hinintay na makahingi ng paliwanag si Dionesa sa sarili niyang paraan. Sa payo ng independent doctor na nakausap ni Udeline, pinadala agad sa mas maayos na laboratorio ang natitirang manatableta. Si Esmundo naman ay humandaring tumestigo kung kakailanganin, batay sa unang pagkakakilanlan niya sa gamot. Mas mabigat pa roon, nagpatawad si Casmer ng pulong sa bahay. Hindi marangya ngunit sapat upang magsama-sama ang mga pangunahing taong matagal nang nasa paligid ng pamilya. Sina Mervina, dalawang pinsan ng mga Varela na sina Theon at Brisea, si Saling, si Tiboro, si Odeline, at maging ang abogado ng pamilya na si Attorney Quendin. Nang hapon ding iyon, dinala pabalik si Dionesa pabalik, hindi bilang reyna ng tahanan, kundi bilang taong kailangang humarap sa ginawa niya. Mahina pa ang katawan nito, ngunit muli na ang kontrol sa isip. Gayunnaman, hindi na kasing talim ng dati ang mga mata niya. May halong pag-aalala, hiya at galit sa paraan niyang pag-upo sa malaking armchair sa sala. "Ano itong kahihiyan ang ipinapagawa mo, Casmer? Magpapatawag ka ng tao sa bahay para husgahan ang sarili mong ina?" Tuwid na nakatayo si Casmer sa harap niya. "Hindi kita pinapahiya, Mama. Pinapaharap kita." Napatawa si Dionesa ng bahagya, ngunit wala ng dating tikas. At sa salita ng isang babaeng muntik nang bumagsak ang bait sa bahay na ito, "Maniniwala ka?" "Ako po ang maniniwala, dahil narinig kita, dahil nakita ko ang mga papeles, at dahil sa wakas, nagsalita na rin ang mga taong matagal niyang tinakot." Sumingit si Saling, nanginginig ngunit determinado. "Ma'am, pasensya na po pero hindi ko na kayang manahimik." "Anong alam mo?" Matalim na tingin ni Dionesa. "Alam ko pong matagal niyo nang pinalipalit ang gamot ni Ma'am Yelena. Nakita ko mismo, at ilang beses niyo pong akong pinagbabantaan na palalayasin kapag nagsalita ako." "Sinungaling ka!" sigaw ni Dionesa. Ngunit bago pa siya makadagdag, nagsalita si Tiboro. "Hindi lang po si Saling, ma'am," sabi niya. "Ako rin po. Ako ang pinapabili niyo ng gamot. Iba-ibang butika, iba-ibang bayan. Lagi niyo pong sinasabing wag akong magtatanong." Namutma si Dionesa, ngulit mabilis ding bumawi. "Lahat kayo binabayaran lang ng babaeng yan." Napalingon ang lahat kay Yelena, na hanggang sandaling iyon ay tahimik lamang. Ngulit hindi na siya ang dating Yelena na laging umiiwas ng tingin kapag inuusig ng biyenan. Dahan-dahan siyang tumayo at humarap kay Dionesa. "Kung gusto niyo pong tawagin akong sinungaling," sabi niya, "sabihin niyo yan habang kaharap ang test result ng mga gamot na ipinainom niyo sa akin." Ipinakita ni Ate Quendin ang preliminary findings mula sa laboratorio. Hindi pa iyon pinal na medico-legal report, ngulit malinaw na may kombinasyon ng sedative at antipsychotic components ang sample. Hindi raw iyon maaaring ituring na simpleng supplement o over-the-counter vitamin. Lalong tumigas ang mukha ni Dionesa. "Ano ngayon?" Malamig nitong sagot. "Kung nagbigay ako ng pampakalma, may dahilan ako. Mahina siya. Hindi siya bagay sa pamilyang ito. Hindi niya kayang dalhin ang pangalan natin." "Hindi mo siya binigyan ng pampakalma," putol ni Casmer, nanginginig sa galit. "Sinira mo siya." Sa unang pagkakataon, may nagbitak sa mukha ni Dionesa. Hindi na lamang iyon kayabangan, may lamat na rin ng takot. "Ginawa ko yun para protektahan ka," sigaw niya. "Hindi mo alam ang ginagawa mo nang pakasalan mo siya. Wala siyang pinanggalingan, wala siyang pangalan. Kapag binigyan mo ng karapatan ang mga tulad niya, sila ang aakyat sa ulo mo." Tahimik ang lahat. Maging si Marvina, nakilala sa pagsawsaw sa buhay ng iba, ay hindi makapagsalita sa sobrang bigat na mga isiniwalat ng matanda. Ngunit hindi pa roon nagtapos si Dionesa. Marahil dala ng pagkakayanig ng lahat ng depensang inigatan niya sa mahabang panahon, tuluyan ng lumabas ang mas madilim pa niyang lihim.
Hindi ko hahayaang maulit. Bulong niya, halos sa sarili. Minsan nang may babaeng sumira sa plano ko para sa'yo at pinaalis ko rin siya. Nagsalubong ang kilay ni Casimir. Anong ibig mong sabihin? Napaiwas ng tingin si Dionesa. Si Odeline ang unang nakaunawa. Kuya, baka ang tinutukoy niya si Elsera. Si Elsera ang kasintahan ni Casimir bago pa niya kilala si Yelena. Ang babaeng bigla na lamang nakipaghiwalay noon nang walang malinaw na dahilan, saka lumayo sa lungsod. Si Mama ang dahilan? Paos na tanong ni Casimir. Tahimik si Dionesa. At sa katahimikang iyon, lalong dumugundong ang katotohanan sa loob ng bahay. Kinuntahan ko siya, matigas na sabi ni Dionesa paglaon. Sinabihan kong hindi siya bagay sa'yo. Binayaran ko ring lumayo. Dahil alam kong ako lang ang may kakayahang pumili ng mabuti para sa pamilya. Napahawak si Casimir sa mesa, para siyang nawalan ng hangin. 2 babae, 2 buhay ang sinira mo para lang manatili kang may hawak sa lahat. Hindi na sumagot si Dionesa. Tila noon lang din tumama sa kanya ang lawak ng sarili niyang kasalanan. Sa gabing iyon din, formal na sinimula ng legal na hakbang laban kay Dr. Severin. Nang masulatan nito ng abogado at harapin ang posibilidad ng reklamong kriminal at etikal, mabilis itong nagpakita ng takot. Sa huli, umamin din siya na tumanggap siya ng pera mula kay Dionesa upang maglabas ng huwad na assessment at magreseta ng gamot na hindi dumaan sa wastong proseso. Ang dahilan niya? Utang, kahinaan, at paniniwalang wala namang mamamatay, ngunit hindi iyon sapat na depensa sa mata ng batas. Sa sumunod na mga buwan, marami pang dinaanang sakit si Yelena. Hindi porket napatunayan na ang totoo, ay bigla na lamang gumaan ang lahat. May mga umaga pa ring nagigising siyang nanginginig, hindi dahil sa gamot, kundi dahil sa alaala ng mga panahong pinagdudahan niya ang sariling isip. May mga gabi ring bigla siyang napapaiyak dahil sa hiya at galit na ngayon lang niya na ilalabas. Doon pumasok sa buhay niya si Dr. Almira Voss, isang psychiatrist sa lungsod na irekomenda ng independent doktor. Maingat, mahinom, at walang paghuhusga ang paraan nitong pakikipag-usap. Hindi ka baliw, sabi sa kanya ni Dr. Almira sa una nilang session. Ang totoo, matagal kang pinaniwalaang may mali sa'yo, at ang ganitong klase ng pang-aabuso, nagiiwan ng sugat kahit tumigil na ang gamot. Unti-unting natutunan ni Yelena na hindi niya kailangang magmadali sa paghilom. Natutunan din ni Casimir na ang pagsisisi ay walang saysay kung hindi sasabayan ng tunay na pagbabago. Hindi siya nanatiling simpleng humihingi ng tawad. Sinamahan niya si Yelena sa gamutan, ibinalik ang kontrol ng kabuhayan sa kanilang dalawa, at tuluyang humiwalay sa anino ng ina niyang matagal niyang sinunod ng hindi nagtatanong. Lumipas ang 2 taon. Ang lumang bakuran sa gilid ng ancestral property na dati puro sirang paso at lumot ay ginawang maliit na Women's Wellness Center ni Yelena, katuwang si Dr. Almira at si Esmundo. Hindi iyon malaking gusali, ngunit malinis, payapa, at bukas sa mga babaeng dumaranas ng emotional abuse, manipulation, at takot na magsalita. Si Saling ang naging house manager ng center at pinag-aral nila ang anak nitong si Marith. Si Tiboro naman ay ginawa nilang operations supervisor sa bagong logistics office ni Casimir. Si Odeline, na minsang tahimik lang na kapatid, ay naging pinakamalapit na kakampi ni Yelena, isang tunay na ate sa puso kung hindi man sa dugo. At si Dionesa? Hindi na siya naibalik sa dating kapangyarihan dahil sa mga kasong isinampa at sa malinaw na ebidensyang lumitaw, napilitan siyang humarap sa batas at sa sarili niyang kalagayan. Hindi man siya ibinanggo sa paraang marahas, nanirahan siya sa isang pasilidad na mas angkop sa kanyang edad at kondisyon, malayo sa mga papuring dati niyang inuutos sa paligid. Doon niya ginugol ang mga natitirang taon sa katahimikang siya mismo ang gumawa. Walang mga utusan, walang mga bisitang nagpapanggap,
at walang anak na kaya na niyang kontrolin. Minsan, sinubukan niyang magpadala ng liham kay Yelena. Maikli lamang iyon. Hindi ko alam kung marunong ka pang magpatawad. Matagal bago iyon buksan ni Yelena, at nang mabasa niya, hindi siya umiyak. Hindi rin siya ngumiti. Sa halip, marahan niyang itinupi ang liham at inilagay sa kahon ng mga bagay na hindi na dapat bumalik sa sentro ng kanyang buhay. Hindi niya kinailangang magpatawad agad upang tuluyang gumaling. Sapat nang alam niyang hindi na siya kailanman babalik sa dilim na iyon. Sa isang payapang umaga, makalipas ang ilang taon, nakaupo si Yelena sa hardin sa likod ng bahay. Hindi na ang lumang sala ni Dionesa ang sentro ng tahanan, kundi ang bukas na liwanag ng damuhan, mga halaman, at mga munting punlang unti-unting lumalaki. Sa kanyang tabi ay si Kasmir, tahimik na nagtitimpla ng tsaa. Sa damuhan naman ay masayang tumatakbo ang anak nilang si Virel, hawak ang munting saranggolang bigay ni Tiboro. "Mama, tignan mo!" Sigaw ng bata habang tumatakbo sa ilalim ng araw. Napangiti si Yelena, saka tumayo upang salubungin ito. Sa simpleng sandaling iyon, naalala niya ang mga umagang dati may nakahandang tableta sa tabi ng baso niya. Mga umagang puno ng takot, pagdududa, at katahimikang pilit ipinapasok sa lalamunan niya. Ngunit iba na ang umagang ito. Wala nang naguutos sa kanya kung ano ang iinumin. Wala nang nagdidikta kung ano ang dapat niyang isipin tungkol sa sarili. Wala nang matang nag-aabang sa pagkakamali niya para sirain ang dangal niya. Ang tanging laman ng mesa ay tsaa, tinapay, at tunog ng batang tumatawa. Lumapit si Kasmir at marahang hinawak ang kamay niya. "Anong iniisip mo?" Tumingin si Yelena sa asawa, saka sa anak nila, saka sa maliit na center na tanaw mula sa hardin. Na minsan, mahinahon niyang sagot, akala ko katapusan ko na ang bawat umaga. At ngayon? Ngumiti siya ng payapa, hindi tulad ng dati na puno ng pangamba ang bawat galaw. Ngayon, sabi niya, alam ko nang may mga umagang dumarating hindi para takutin ka, kundi para ipaalalang nalampasan mo na ang lahat. At habang ang hangin ay banayad na humahalop sa mga dahon at ang liwanag ng araw ay tumatama sa kanyang mukha, malinaw na malinaw kay Yelena na ang babaeng minsang pinaniwalaang mahina, lito at walang boses ay hindi lamang nakaligtas, siya'y ganap ng nakabangon, naghilom at natutong bumuo ng buhay na hindi na kailanmang didiktahan ng takot ng iba.